O sa mga hindi pa nabalitaan ito ha, ito na ho mga kababayan, itong si Tuta Soto at itong si Boying Remulla talagang nagsabuatan na doon sa issue ng charter change. Anak ng Veteran Garapata talaga hong inuurol ho nila sa bayan ng Pilipino dito sa mga usapin na to. Diba? Dahil hindi nila nahihirapan silang balyahin itong si VP Sara na hindi makatakbo sa 2028 at talagang ang sigurado ay mananalo ho talaga itong si VP Sara, dadaan ho talaga sa pwersa. Ano gagawin natin? Mag-charter change tayo? Ano ipaprioritize natin? Extend natin yung termino ni Marcos Jr. habang magta-transition tayo? Huwag niyong lokohin ng sambayan ng Pilipino. Kung ako doktor nitong mama na to, magre-resign ako. Iiwan ko yan. Sinabi ng magpahinga, naglalabas-labas pa rin siya. Nagparamdam na naman ho sa mundo ng social media ang ating bangag na presidente. Ano ba naman ang hindi mo maintindihan sa mga salitang magpahinga ka muna? Di ba? Pagka nabinat ka pa yan, mga doktor mo pang may kasalanan dahil sa sobrang pagiging bangag mo. Di ba? Ganyan ho yung mama na yan. Sa issue ng mga maanumalyang flood control, siya pumirma ng budget. Sa kanya daw di umano diniliver ang pera tapos siya walang kasalanan. Ngayon sinabi ng doktor, magpahinga siya, wag muna siya magkikilos. Nagkikilos siya, hindi siya nagpapahinga, nagpupulburon siya. Tapos yan, pagka lumala karamdaman niya, kasalanan ulit ng mga doktor. Ano na, Veteran Garapata? Yan ang problema dito sa mama na to, kaya hindi aasenso Pilipinas eh. Yung basic instruction na magpahinga, hindi ho niya makuha. Dito sa video na to, pag-usapan ho natin ang pinaka-latest na video ng ating bangag na presidente. Na kung saan hindi natin alam kung tinutuya ba niya yung mga makakapanood sa mga video niya o gusto niya lang ipakita yung paramdam ang presensya niya sa mundo ng social media, mainstream media. At marami ho talagang ika nga umalma doon sa mga banat nitong si Tuta Soto, doon sa ilinabas na desisyon ng Korte Suprema. Simple lang yan. Meron talagang magugustuhan yung desisyon na yan, may ayaw sa desisyon na yan. Tayo mga kababayan, ang atin lang ho dito kung anong sabi ng Korte Suprema, yan ho ang atin sundin dito. Pero bago lang kayo sa PH Updates, ang like at subscribe. Masaya na ho tayo yan. Sa mga gusto sumali sa ating community, naku, yung join button nandiyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, unahin na ho natin dito kay Marcos Jr. Game! Namayat na nga ako at sabaw lang, kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako naman, ito, nagre-recover na rin. Pero maganda ang assessment ng mga doktor, nating serious, kailangan lang magpalakas ulit. Namayat na nga ako at sabaw lang binibigay sa akin ng ilang araw. Mabuti na yan at para... Mabuti na yun. Napapanaginipan mo nga yung stick, di ba? Mali-mali talaga mga sagot nitong unggoy na to. Nung una sinasabi niya, ano na daw siya, higa nga. Parang nagkikrave na siya. Ngayon naman, mabuti na naman yun. Hira ka talaga. Kung di na lang alam ng sambayan ng Pilipino, kaya ka ika nga ayaw mong ma-hospital o manatili sa hospital, iniisip mo yung pagpupulburon mo. Langya kang bangag ka. Akong nagdieta. Ang usapin natin ngayon ay tungkol sa mga pulisiya. Alam niyo po, bukod sa malakihang proyekto at iba't ibang mga programa ng pamahalaan, isang bahagi ng trabaho namin ang magpakilala ng mga bagong pulisiya. Pulisiyang magpapagaan sa buhay ng tao. Wala pa ho atang nagagawang pulisiya tong bangag na administration na to kasi binubudol na naman ho tayo eh. Pulisiya daw ho makakapagpagaan sa buhay ng bawat isang Pilipino. Mambubudol ho yung mama na yan. Kaya naman alis na ho tayo, mahirap na. Kasi ika nga baka nagdidelirio lang ho yung mama na yan. Dito na lang ho tayo kay Atty. Rowena Gonzalo. Mahirap na. Baka hindi niya naman naiintindihan yung mga sinasabi niya kasi sinabi ng doktor magpahinga siya. Pinipilit niyang magkikilos at magsasalita. Hindi naman niya na pinag-usapan. Sabi ng doktor pahinga. So dapat mong gawin Marcos Jr. magpahinga ka. Hindi kung ano-ano yung mga pinagagawa mo. Hindi ka na nakakatawa. Auntie Claire, ano ba yan? Fake news. Lahat yan hindi naman yan real time pinapakita mo ng mga video, luma yan Nako. dapat may date stamp today. Nasaan muna si BBM? Nasaan si BBM? Kasi pag nag-surgery yan, sa diverticulitis niya, general anesthesia yan, knockout yan, he's incapacitated at the time, the Vice President must take over under the Constitution. Nasaan si BBM? Auntie Claire, ipakita mo sa amin na buhay, real time, gising, hindi bangag. Ilabas nyo si BBM, real time. Inatago nyo. Kasi siguro, sa bahay niya may clinic dyan, ano? Sa bahay niya siguro may doktor na dyan, ano? Ilabas nyo. Nasaan si BBM? Auntie Claire, ano ba yan? Fake news. Lahat yan hindi naman yan real time yung pinapakita mo ng mga video, luma yan dapat may date stamp today. Nasaan muna si BBM? Nasaan si BBM? Kasi pag Maliwanag Auntie Claire, ano nyo kasi ilabas yun ang katotohanan kung nasaan na nga ba itong si BBM. Kumusta na itong si BBM? Kasi hindi naman natin malaman kung yung mga pulisiya na yan, yung mga video niya na ganito, di ba? Baka yung kuha ng video niya na to, ito ho yung, itong kuha na to, ito yung mga, noong una siyang lumabas, talagang dinire-diretso na niyang pagbablog niya para ika nga kahit na isang araw lang ginawa yung video, hahati-hatiin nila, talagang binidyohan nila itong si Marcos Jr. para ilabas nila sa mga susunod na araw, di ba? Yung estratehiya para ika nga yung presensya nitong si Marcos Jr. sa social media, nandun pa rin. Ang problema ho dito mga kababayan, baka, di ba, wag naman ho sana, meron na ho palang nangyaring masama dito sa bangag na to, hindi pa ho alam ng sambayan ng Pilipino. Kasi nagbili na daw ho yung mama na yan, di umano, kung sakaling kahit na mawala siya,
hindi daw ho talaga niya papahintulutan na maging presidente si VP Sara. Di umano. Yun ang kanyang, buhay pa nga, naghuhuling habilin na eh. Alam na ho kasi nila talagang may kalalagyan sila. Kung sakaling mawala man yan si Marcos Jr., alam niya na yung mga anak niya, yung mga kamag-anak niya, may kalalagyan dito kay VP Sara. Marami ho silang kinulimbat sa kaban ng sambayanan. Siya ho ang tinuturo nitong si Zaldico, ang chairperson ng appropriation sa nagdaang kongreso, na sa kanya daw ho nila dinideliver kay Jojo Cadiz, na kung saan itong bangag na to, tauhan niya yang si Jojo Cadiz. By the way ha, merong ilinabas na video yang si Dean Chase. Tayo naman ho mga kababayan, hindi ho tayo naglalabas ng mga ganyang klaseng video dito sa PH Update. Kayo hong humusga dyan. Pero iba ho kasi yung texture eh. Tingnan natin na maayos. Pag-aralan ho natin, pero tayo hindi tayo basta-basta madadala ng mga ganyang klaseng video. Mahirap na. Delikado ho yung mga ganyang video. Mahirap na. Punta na ho tayo dito kay Attorney James Reserva. Attorney James Reserva. He is not the proper party to say it. First, he is not a law student. Second, he is not a law professor. Yung sad feeling kasi, personal yan. Now, nakakatawa kasi yung comment niya, may nagko-comment na who happens to be my student in Constitutional Law 1, Law 2, Constitutional Law Review. Sabi niya, hindi naman kami sad. So, at saka kita mo yung mga comments doon, talagang adverse sa kanya. Hindi naman pwede yung ganon kasi kung i-insist yung theory niya, siya din, pwede rin ma-accuse ng is one of the lawyers. Opo, reaction po ninyo. Ngayon na pinaburan po ng Korte Suprema itong ang panig po ng depensa patungkol nga po dito sa impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte. Feeling humbled, kasamang Admar, and I am proud to be part of the team under the leadership of our team lead counsel, Attorney Bobby Torion. Opo. And I'm so privileged to be a part of this team. Historic landmark decision declaring the impeachment complaint against the Vice President as unconstitutional. Opo. Attorney, ano ba yung implikasyon po nito, legal na implikasyon nitong unanimous decision nga po ng Supreme Court patungkol nga po dito sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte? Ano bang mga mahalagang punto na dapat maintindihan ng taong bayan kung ikukumpara mo doon sa desisyon naman ng Supreme Court sa Francisco case? Actually, it's very timely and very encouraging. Historic also in the sense that the Supreme Court has been given an opportunity to, as the defense team said, lays down clear and authoritative guidance on the constitutional limits and proper treatment of impeachment proceedings. Kasi, ang nangyari noon, we will start from the impeachment of former President Erap Estrada. Yung second mode, yung kinuha yung 1/3, di ba biglaan yun? Saka hindi na nga after the prayer, sabi kaagad ni former Speaker Manny Villar, who was part of that operation, was part of that movement, na after prayer, sinabi agad niya, because 1/3 has been achieved, then this complaint will constitute as an articles of impeachment and it shall be forwarded to the Senate and trial in the Senate shall forthwith proceed. Nangyari din yan sa kaso ni former Chief Justice Corona, na yung sa tawag na blitzkrieg approach, break speed, na binamadali masyado para maipadala doon sa Senado. So, yung sinasabi na second mode na 1/3, naging parang by history, ginawa yung parang weapon at saka political tool. Naging abusive yung conduct ng House dahil sa sinasabi nila, under the Constitution, the House of Representatives shall have the sole power to initiate all cases of impeachment. Yung sole power, parang sa feeling nila, kung anong gawin nila, wala nang makakapigil sa kanila kasi sole power and authority. Now, the Supreme Court said, no, you cannot do that because under our framework of government, meron tayong separation of powers. Now, the Supreme Court is the final mediator. When the Supreme Court will mediate constitutional yung limits of the other branches of government, because the Supreme Court does not assert itself as superior. What it asserts is the supremacy of the Constitution. So dito na pagbigyan ng pagkataon kasi sa time ni former President Estrada, wala na because when the impeachment complaint was already forwarded to the Senate, parang naging moot and academic na yung what happened in the House of Representatives kasi naka-assume na ng jurisdiction ang Senado, so wala na pagkataon ng Supreme Court to make a ruling. Nakagawa sa ng pagkataon yung panahon, yung Francisco case. Sa Francisco case, na pagbigyan ng pagkataon ang Supreme Court to define what constitutes initiation of an impeachment complaint. So, yung Francisco, reiterated in the case of Duterte versus House of Representatives, it still remains a doctrine na the initiation is the result of the filing and the referral
in the Committee on Justice. But in the case of Vice President Duterte versus House of Representatives, ang Supreme Court ay nagsabi naman ng mga guidance. Sabi niya, hindi pwedeng i-freeze ninyo yung impeachment complaint doon sa Office of the Secretary General. Kasi parang ginawa na ninyo ng Secretary General as superior body over the House of Representatives. Na parang kung pipiliin lang nila kung anong impeachment complaint ang i-forward doon sa Speaker. Kasi the moment the complaint is transmitted or referred to the Speaker's office, yung 10 days na requirement, mag-apply na yan. 10 days to be included in the order of business. Ngayon, sabi ng Supreme Court, yung meaning nyo ng 10 days ay hindi yung legislative session day. Ang meaning yan ay calendar days. So, kung legislative session days ang ginagamit, parang yun ang justification nila na yung 10 days ay na-comply pa rin when the fourth impeachment complaint was filed on February 5. So, sabi ng Supreme Court, hindi yan. Ang pag-count ng 10 session days ay hindi yung 10 legislative session days or sabi ng Supreme Court ay calendar days. So, maraming mga guidance ang pinag-formulate ng Supreme Court. At saka, kahit na kung second mode ang gagamitin, yung 1/3, sabi ng Supreme Court, hindi pa rin, it's not enough na the moment 1/3 is achieved, automatic, it will become an article of impeachment, then automatically forwarded to the Senate. Sabi ng Supreme Court, kailangan meron pa plenary session to ensure that the endorsement of the members of the House who appeared to have endorsed it are really verified. Yung verification, importante yun. Na ang nangyari kasi, madaming mga in an open admission na hindi nila binasa, pumirma lang sila. O sa mga hindi pa nabalitaan ito ha, ito na ho mga kababayan, itong si Tuta Soto at itong si Boying Remulla talagang nagsabuatan na doon sa issue ng charter change. Anak ng Veteran Garapata talaga hong inuurol ho nila sa bayan ng Pilipino dito sa mga usapin na to. Diba? Dahil hindi nila nahihirapan silang balyahin itong si VP Sara na hindi makatakbo sa 2028 at talagang ang sigurado ay mananalo ho talaga itong si VP Sara, idadaan ho talaga sa pwersa. Ano gagawin natin? Magcha-charter change tayo? Ano ipaprioritize natin? Extend natin yung termino ni Marcos Jr. habang magta-transition tayo? Huwag niyong lokohin ng sambayan ng Pilipino. Sa charter change tayo, patapos ng administrasyon ito si Bangag. Next administration, panahon ni VP Sara, diyan nyo ilabas yung mga punto de vista nyo dyan sa buwisit na chacha na yan. Hindi dahil sa impeachment ni VP Sara ha, huwag nyong gawing issue yan. Magcha-charter change tayo dahil dyan sa impeachment na yan. Bigyan nyo kami ng mga mabibigat na dahilan, kagaya na lamang na sa ekonomiya, sa mga serbisyo para sa mga Pilipino. Hindi lang tayo magcha-chacha dahil lamang sa impeachment ni VP Sara. Mga ulang nga kayo, kakapal na mukha nyo. Dahil yan ang parang guidance at decision ng leadership. So hindi yan. Sabi ng Supreme Court, in this case of Duterte versus House of Representatives, kailangan kahit na second vote ang gamitin natin, idaan pa rin sa plenary to ensure that the endorsement of the members of the House are verified. And number 2, to confirm that the evidence supporting the grounds in the complaint exist and that every member of the House has been given a copy of the complaint and the evidence supporting it. Malaking implication dito kasi ang ginagawa sa mga previous na impeachment complaints, walang ebidensya. Saka na maghanap ng ebidensya doon sa Senado using the subpoena power of the Senate. Yung mga subpoena to Sisticom, parang fishing expedition ang nangyayari. So wala na kasi pag the moment mag-issue ng subpoena ang Senado, kahit na yung mga evidence na parang protected sana ng Bill of Rights natin ay persado nang makuha dahil takutin naman nila yung mga tao na involved or institution na involved of contempt. So diyan na naging abusive at arbitrary ang proseso. Ngayon the Supreme Court is trying to make a ruling, to make a guidance na ito dapat ang proper treatment of impeachment proceedings. So maganda ito. Opo. So malinaw po yun, attorney. At saka yung due process. Yes. Yung due process, yan talaga importante. Opo, kaya nga because of this decision of the Supreme Court ay magkakaroon po ng mga pagbabago sa rules ng House pagdating po dito sa impeachment process. Tulad ng sinasabi po ninyo, para gawin lang natin simple at i-correct po ninyo, attorney ha. Mula sa impeachment complaint, ihahain sa Secretary General, then Secretary General i-refer sa House Speaker within 10 calendar days, hindi session days, calendar days ay decision ng Speaker at i-refer doon sa Committee on Justice, and then within 60 days, kung hindi ako nagkakamali, ay mag-hearing ang Committee on Justice doon na yung mga witnesses, No. evidences. Okay. After the impeachment complaint is filed with the Office of the Secretary General. Kasi under the Constitution, walang mention about Secretary General. Yung Secretary General ay na-include yan sa rules ng House. So, the Constitution mentions only of filing in the House of Representatives. So, they make it simple by making a rule that the impeachment complaint shall first be filed with the Office of the Secretary General. Now, upon receipt, the Secretary General shall immediately refer it to the Speaker's office, and the Speaker must, within 10 session days, include it in the order of business. After it is included in the order of business, within 3 session days,
it shall be referred to the Committee on Justice. Now, that constitutes already initiation of an impeachment complaint under the first mode. Now, the second mode is actually when the impeachment complaint is endorsed by at least one-third of all the members of the House. The Constitution is very silent as to simple. The Constitution simply states that when the impeachment complaint is filed by at least one-third of all the members of the House, that complaint shall become the articles of impeachment and trial in the Senate shall forthwith proceed. Itong portion na ito ay binigyan ng interpretation ng Supreme Court na yung literal nila na interpretation before, basta makuha ang one-third, automatic na as to how this one-third was achieved, wala kayong pakialam. Kasi it is within our sole power to initiate all impeachment proceedings. This time the Supreme Court said, no, you cannot do that. You have to first do it, submit it in the plenary, and ensure that the endorsement of the members who appear in the complaint are really verified by each and one of them, and to confirm that evidence supporting the grounds in the complaint exist. So, meron pang parang proseso na hindi automatic na kaagad-agad i-transmit kaagad sa Senate for trial. So, meron pa parang session o parang proceeding doon sa House. Under this ruling, yan ang dapat gawin nila. So I don't know how they have to abide by it because that is what the Supreme Court said. Opo. So ang particular na yung sa proceeding para magsimula yung Committee on Justice ba o the plenary mismo, attorney? Yung Committee on Justice, mag-apply yan under the first mode. Ayun. Yung first mode, hindi nagsabi na one-third. So kahit isa, dalawa lang ang nag-file ng impeachment complaint, first, kahit one congressman mag-file ng impeachment complaint, under the rules of the House, that impeachment complaint must be filed with the Office of the Secretary General, and then upon receipt, the Office of the SecGen will refer that shall immediately refer it to the Speaker's Office. Upon referral of the Speaker's Office, wala na silang magawa kasi under the Constitution, within 10 session days, the Office of the Speaker shall include it in the order of business. Then, after including the order of business, they can't stop it anymore. Within 3 session days, shall be referred to the committee. Ang nangyari kasi sa impeachment noon, kaya nga, parang pina-freeze nila doon sa Office of the SecGen, yung first 3 impeachment complaints. Kasi, to my mind, didn't like the idea that it will be done under the first mode. Kasi sa first mode kasi, meron pang parang proceedings doon sa Committee on Justice. And the Committee on Justice is given 60 session days. Nabad trip po sila doon sa doon sa proseso ng Committee on Justice. Kasi ang tagal ho ng hearing nila kung ano-ano kabalbalan at kasinungalingan ng binato nila kay VP Sara, hindi pa rin nila makumbinsi ang sambayan ng Pilipino na talagang nagnakaw itong si VP. Kaya sabi siguro, yarin lamang nag-hearing na tayo dyan sa Justice Committee, naghanap na tayo ng ebidensya para ma-impeach si VP Sara. Bakit pa natin yan idadaan dyan? Waste of time na lang. Ano na natin, ang tawag dito, i-erecta na natin sa yung second mode ang gamitin natin. Kuha tayong sapat na boto, impeach na natin si VP Sara. Yun nga yung isa nga din yun pala doon sa mga inargue ng mga gusto ma-impeach si VP Sara, di ba? Sinasabi nila, bakit hindi nila alam yung mga articles of impeachment? Kasama naman yun doon sa mga tinalakay dyan sa Justice Committee, di ba? Isa yun sa mga dahilan kung bakit nagkabistuhan ho sila na talagang paglikom lamang ng ebidensya ang tanging pakay kung bakit nag-imbestiga yan si Joel Chiwan noong mga panahon na yun. Wag ko kayo magpabolo. Wag ko kayo magpabola. Ika nga, dapat to matinik ho kayo ngayong mga panahon na to kasi pagka nagpabola ho kayo dyan sa mga politikong kagaya nitong si Tuta Soto, nitong si Boying Remulla, naku, yari na. Within which to deliberate and submit a report whether the impeachment complaint is sufficient in form and in substance. They cannot wait for that period. Maybe because you don't have the evidence and the Vice President will be given a forum to ipamukha sa kanila to show right in their own faces na yung mga sinasabi ninyo na mga confidential ay properly used and properly used. Ngayon nila ayaw lang ganyan eh. Kaya nga ang ginawa nila freeze nila. Hindi pinagalaw. The Supreme Court said, hindi pwede yan. Walang power ang Office of the SecGen to hold the impeachment complaint na parang on their own whims and caprices. Saka lang nila i-forward doon sa Speaker's Office. Kasi they waited for the complaint that will be signed by at least one-third para hindi nadadaan sa Committee on Justice. Doon na lang ipasa sa Senado. Kasi sa Senado wala na. Parang pintakasin na doon. Yun ang gusto nila na objective. Ang problema lang, hindi tinanggap ng Senado under the leadership of Chis Escudero. So kaya nga, nagkakaroon ng window yung Supreme Court to make a study as to
whether the process made by the House is in accordance with the Constitution. And it was found out that what they did was abusive and arbitrary. Opo. Yun ang para nabigyan ng pagkataon ng Supreme Court to say in their own faces, right in their own faces, what you did is abusive and arbitrary. Correct naman. Attorney, bago po lang ipasok kay Part Admar. So generally, nakikita po natin na yung decision po ng Supreme Court ay batay po sa technical failure, no? Technicalities ng procedure po ng House of Representatives at hindi po doon sa merits po ng complaints o ng reklamo laban po kay Vice President Sara Duterte. Ang tanong ngayon, pwede po bang mag-refile ulit ng impeachment complaint at using the same grounds po laban po sa Vice President Sara Duterte at kung hindi ako nagkakamali, yan po may mangyayari on February 6? Well, sa kanila yan. Ang problema, whether it can generate support or not. Paano yan ibenta? Atin-atin to, hindi na ito constitutional discussion. Ang sa atin lang, paano ba ito maibenta? You are talking of 125 million as against billions na nilustay ng present administration na mayroon ng mga identified na mga players doon. No? Yes po, Attorney. Nag-freeze lang siya to. Attorney. Kasi maliit ano. Opo. Ang point dito ay kung tama si Toby Tiangco, paano pa meron ba silang moral ascendancy to pass judgment? Opo. Pagka pinag-usapan yung impeachment kay VP Sara dyan sa House of Representatives, anak ng tokwa, ano yun natin, babalikan na lang natin yung mga live nitong si Zaldico. Ganun lang gagawin natin dito sa PH Update. Pero para pag-usapan natin yung mga kabalbalan na, siguro sasagutin natin yung mga punto de vista ng mga siraulong congressman. Pero para ika nga hintayin yung mga kaganapan, hindi na ho kasi ang pangit nga naman ng tokwa, di pa natin nare-resolve yung issue ng mga anomalyang flood control kung ano-ano ng mga kabalbalang ginagawa nitong mga congressman. Balikan lang po natin si Attorney James Reserva po at pinag-uusapan po natin pwede na po silang mag-file o pwede ba itong mag-file using the same grounds po considering na may decision na o itong Supreme Court kaugnay nga doon sa reklamo laban sa Vice President? I think technically they can do it kasi what has been resolved by the Supreme Court ay yung manner in which the fourth impeachment complaint was filed in the Senate. Pero meron pa rin question dyan kasi na-archive yan. Anyway, that's another matter to be traced out by the legal team kung pwede mag-question yan. But in any event, we have, because under the Constitution, yung 1-year bar, lagpas na. So they can file, maybe they can file it. If they will file it, I think that would be accepted by the House. Ang tanong lang ngayon, I have to follow Congressman Toby Tiangco's thinking. How can the House parang make a judgment, pass judgment on the morality of an impeachable official na sila mismo, members are suffering from serious question on credibility. Nako. Kasi yung malaking mga crimes ng about billions o trillions pa nga, nagsimula. Hanggat ko kasi hindi natuldukan yung issue ng mga anomalyang flood control na yan, ano ho yan kung mga bagungot yan na paulit-ulit ho nilang mapapanaginipan, hindi ho matatapos yan. Ako na nagsasabi dito sa mga congressman na to. Kung gusto niyo matapos ang usapan, ikulong niyo si Martin Romualdez at si Zaldico, saka natin pag-usapan impeachment ni VP Sara. Ika nga talagang masigasig akong makikinig. Hihimay at talagang makikipaghuntahan dyan sa impeachment na yan. Kung sakaling nakakulong na si Zaldico at itong si Marcos Jr. Si Marcos Jr. next administration natin pakulong yung magnanakaw na yan. Unahin na muna natin si Zaldico at itong si Martin Romualdez. Pag nakapakulong na natin yung dalawa na yan, saka natin pag-usapan yung impeachment ni VP Sara. Kasi kung pag pinag-uusapan dito kung dapat magalit ang sambayan ng Pilipino sa pinakamalaki ang ninakaw, dapat lahat ng magnanakaw kagalitan natin. Pero ika nga, iset natin yung priority natin ng tama. Di ba? Iset natin ang priority natin ng tama. Kasi kung babana tayo ng babana na Sara Duterte, yung mga lumilitis kay VP Sara, ang ninakaw nila bilyon-bilyon sa kaban ng sambayanan. Malaki ang problema natin dyan. Man sa House and major players are part of that chamber. And in fact, a lot of congressmen are reported to be beneficiaries of this questionable disbursement of funds, yung 2025 national budget na mayroong ghost projects, substandard projects, lahat ng mga allegations of corruption involving members of Congress. How can they make judgment against particularly Vice President Sara Duterte na sila mismo ay dapat uhusgahan? The people are asking for justice regarding the wastage of people's money na House of Representatives is considered to be part of that scandal. Attorney Bukal, maayong buntag si Admar po ito. Isang topic lang po, Attorney.
meron pong komento ang kasalukuyang Senate President ngunit hindi abogado na si Senador Basta din tong si Sir Admar kasalukuyang Senate President. or Senate President Bastos. Vicente Tito Soto III. Basahin ko lang po yung kanyang impeachment kasi nabanggit po kayo rito, hindi direct na pangalan nyo, pero sabi niya rito, "It is a sad day for constitutional law students and professors. The Constitution had just been amended unconstitutionally through Supreme Court overreach. It will take decades of retirements to correct this misinterpretation. When the law is clear, there is nothing to interpret. As any first-year law student knows, the decision is a Akala mo naman nagano siya naging law student. clear siya. judicial legislation. Talaga itong si The Tito. SC, as written in their decision, admitted of introducing a rule for Congress to follow in the conduct of impeachment, a clear encroachment on the power of the legislative branch as provided for by the Constitution. Impeachment is now an impossible dream." Ano po ang masasabi nyo rito? Kasi nabanggit ko bilang abogado, bilang profesor, attorney. Salva, sir. Okay, kaya nga we have to be magnanimous in victory. Pero parang he is not the proper party to say it. First, he is not a law student. Aray ko. Second, he is not a law professor. Aray ko. Yung sad feeling kasi, personal yan. Now, nakakatawa kasi yung comment niya, may comment na who happens to be my student in Constitutional Law 1, Law 2, Constitutional Law Review. Sabi niya, hindi naman kami sad. So, at saka kita mo yung mga comments doon, talagang adverse sa kanya. Hindi naman pwede yung ganon kasi kung i-insist yung theory niya, siya din, pwede rin ma-accuse ng legislative overreach. Yung judicial overreach kasi, kung yan subjective yan. Depende yan kung ayaw mo yung ginagawa ng Supreme Court, na ang Supreme Court ay final arbiter of all constitutional issues. Kasi pag wala tayong arbiter, kanya-kanya tayong interpretasyon, maging anarchy yung ating bansa. Kaya may stabilizer dito. Ito yung yan ang role ng Supreme Court. Kaya nga, the supremacy of the Constitution ay ginagampanan yan ng Supreme Court. Kaya nga, when the Supreme Court will allocate and mediate constitutional boundaries, what it asserts is not its own superiority, but what it asserts is the supremacy of the Constitution. Sila yung guardian ng Constitution. So yun ang interpretasyon nila. Ngayon, with all due respect, si Soto is my fraternity brother Mason yan. Masabi ko lang, parang tangent yung sabihin niya na sad day kasi he has never been a law student and he has never been a law professor. Para Pwede siguro magsabi yan yung mga Opo. proper party. Opo, para din siguro masad din si SP Tito Soto, attorney, ano mo na lang, i-join mo na lang sa pickleball mo. Ayun na nga mga kababayan. Parang masarap laruin yung pickleball na yan. Ang dami naglalaro ng pickleball na yan. Ano ba meron dyan? Ano ba meron dyan sa pickleball? Ba't ang dami nahuhumanin dyan? Anong meron sa pickleball na wala sa ibang mga racket sport? Ano meron? Anong meron dyan? Hindi natin ano. Ano meron dyan? So ladies, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Day. Maging atuwa lahat. Manlat Pilipinas. Saludo, attorney.